Sige. So, moving on, babasahin ko yung 29. Sa 29 na tayo, sabi dito, dahil dito isinumpa nila ang kanilang sarili at sa pamamagitan ng kanilang mga sumpa, dinala nila ang kanilang mga sarili sa kamatayan. At isang impyerno ang aking inihanda para sa kanila kung sila ay hindi magsisisi. Ayan, so hindi ang Panginoon ang nagsumpa dito eh. Sabi dito, isinumpa nila ang kanilang sarili. So, yung mga curses, o yung mga punishment, tayo rin talaga yung nagdadala sa ating mga sarili. Magbabasa ng verse 32. Sige, so okay, basahin na natin yung verse 32. At sinabi ng Panginoon kay Enoch, humayo at gawin mo gaya ng aking ipinagutos sa iyo, at walang taong mananakit sa iyo. Ibuka mo ang iyong bibig at ito ay mapupuno at akin kitang bibigyan ng sasabihin sapagkat ang lahat ng laman ay nasa aking mga kamay at aking gagawin ang inaakala kong makabubuti. Wow. Ang naalala ko dito yung mga pangako rin sa mga full-time missionaries natin, no, na ibuka lang nila ang kanilang mga bibig at ito ay pupunuin ng Panginoon. So, at may promise din of protection, no, walang makapananakit sa atin. So, yan ang pangako ng Diyos sa atin habang gumagawa tayo ng kanyang gawa. Sige. Punta na tayo sa verse 33. Sige, Lian, pwede mo bang basahin ang 33? Verse 33, sabihin sa mga taong ito, piliin ninyo sa araw na ito na paglingkuran ang Panginoong Diyos na lumikha sa inyo. Ayan. Any thoughts, Lian, sa nabasa mo? Silipin ko lang sa English. Maganda tong verse na to eh. Ayan o, tama. Parang Ito na. choose ye this day to. Yung kanta. Oo. So, ito, choose ye this day to serve the Lord. So, kailangan ngayong araw na ito, ngayon na, piliin na natin yung Diyos. Hindi yung bukas. So, kung meron tayong mga dapat na baguhin, ngayon pa lang mag-decide na tayo na paglilingkuran natin yung Diyos. Although, syempre hindi tayo perfect, maaring may magkamali pa din tayo. Pero kapag yung decision natin at yung choice natin na susundin natin yung Diyos, doon papasok na magsa-strive tayo na mag-change tsaka magsisi. Pero kapag hindi tayo nag-decide ngayon, kapag dumating yung challenging na part, hindi natin alam yung gagawin. Naalala ko to nung young women. Ako, laging talagang tumatak yun sa isip ko na parang ngayon pa lang mag-decide ka na pipiliin mo yung tama. Kasi pag dumating yung time na, halimbawa, young women ka pa lang, mag-decide ka mag-mission. Young women pa lang, or as early as possible, decide ka na, papakasal ako sa temple, or mag-mission ako, or hindi ko gagawin yung mga ganitong bagay, or magsiserve ako, gagawin ko to. Pag dumating yung challenging part, babalik at babalik ka pa rin dun sa nag-decide ka na kasi long time ago. So, hindi na siya mahirap. Hindi siya mahirap na gawin. Siguro example ko dito na nung bata pa lang ako, gusto ko na talagang mag-mission. Ayun na yung decision ko. Pero nung college years, kasi gagraduate na ako parang 11 months na lang. Mga less than a year, graduate na ako. Kapag nag-mission ako, bago gumraduate, lahat ng gastos, uulit-ulit, pabalik ng BYU. So, sobrang risky yung decision na yun para sa akin at sa parents ko. Plus, nung time na yun, parang medyo nasa peak ako ng career. Hindi naman peak ng career, pero ang daming opportunities like mga pwedeng um, uh, gawin na internships or in terms of career. Parang dumating yung point sa buhay ko na siguro unahin ko na to sa kanila ako mag-mission pagkatapos ng lahat ng to. Pero kilala ako ni Heavenly Father, alam niya na maaaring kapag inuna ko yun, mas lalo kong hindi maka-mission kasi nandun na ako 'di ba?
ba't iiwanan ko pa? So, ayun. Kaya, pero dahil nagdesisyon ako na bata pa lang ako, tas nung Young Women, naalala ko may pinasulat nun eh. Alam ko Young Women ako nun na parang sulatan mo yung sarili mo. Tas pag ganitong Mhm. edad ka na magde-decide ka, basahin mo siya. Naalala ko, di ko alam kung paano ko yun na-retrieve at nabasa ulit, pero naalala ko yun eh, at nabasa ko ulit yung sulat na yun sa sarili ko. Na dahil nag-decide ako na yun yung gagawin ko, kahit dumating yung challenge na wag ko siyang gawin, madaling ma-soften yung heart ko tsaka mabalik ako on track ng Diyos. Kasi nag-decide na ako. Pero mahirap para sa kanya na natulungan tayo na gawin yung tama kung wala pa tayong desisyon Mhm. na gawin yung tama at sumunod sa kanya. I agree. Tayo talaga yung pipili kung gagawin Mm. ba natin yung tama, no? Hindi tayo pipilitin ng Panginoon. Yan yung isang bagay na hindi niya magagawa para sa atin. Ang tanong ko lang, saan ka ba nag-mission diyan? Sa Baguio Mission, Saan ka nag-mission? sa Baguio. Baguio. Pero yung Oo. area ko more sa mga Napaka-bless sa naman ng organization. Baguio. Mm. And then gusto ko malaman, so pagka tapos mo mag-mission, so nangyari nga talaga yon. Gumastos kayo ulit pabalik sa Pagkatapos BYU. ko mag-mission, nagturo ako sa MTC ng mga 3 months, ganyan, Mm. after mission. Tapos, nag-decide ako bumalik ulit. So, yes, gumastos ulit yung parents ko. Hello? Oo, Wow. ganun na nga. Pero kasi, Oo, grabe. grateful ako na supportive yung parents ko. Sige, i-relate ko na naman sa topic, di ba? Flex ko lang yung magulang ko. Grateful ako sa parents ko na, alam mo yung, tinuturo nila yung gospel, not out of theory lang, pero Mm. application, in a sense na, pag tinuturuan nila ako, di ba, na pumili ng tama. So, that time Mm. na pipilian ako ng tama at susundin ko yung tama, supportive sila. Hindi nila ako pinahirapan na, wag ka na lang munang umalis. Kasi sinabi ko sa kanila na, Mama, Papa, pag na-feel ko na magme-mission ako, kasi magto-21 na ako sa following year. Sabi ko, pag na-feel ko na magme-mission ako, magme-mission ako kahit hindi pa ako graduate. Tapos, kinausap ko na yung Mm. bishop namin. Nag-consult kasi ako dun sa bishop, parang sabi ko na gusto ko talaga mag-mission ako ng 21. Kasi 21 pa nung time ko, ingit na ingit ako mag-mission no ng 19. Sabi ko, bakit Ngayon, dati nung 18 na lang. kaya nga sabi ko, bakit gano'n? Feeling ko talaga unfair. Sabi ko, bakit kailangan mauna yung lalaki sa babae? Hindi naman ako nagre-rebelde, pero ah, siguro naririnig ng Diyos yung mga ganong desire, o di ba, binabaan na rin yung sa girls. Parang sabi ko, feeling ko ready naman na ako. Pero nag-goal kasi nga ako na by 21 na magme-mission ako. Tapos nagtanong ako dun sa bishop namin. Tapos sinabi nung bishop namin na sinabi niya sa akin ganito yung advantage, disadvantage, pag aalis ka at kapag tatapusin mo. So, sinabi niya yun sa Mm. akin. Tapos, ang interesting part nun, um, nung naglalakad ako after nun, sa may harapan ng Joseph Smith Library, may thought Mm. na pumasok sa isip ko. Sabi niya, umalis ka na lang kaya after spring. So, spring ay mga May, ganyan, May, June, or mga ganon. Basta mga ganyan. Nakalimutan ko na yung Mm. schedule. Pero kasi yung plano ko kasi nun, kung aalis ako bago ako gumraduate, kasi dapat December ng 2011, dapat graduate na ako. Pero Mm. umalis ako ng spring, so mga ano yun, May. Um, Tapos yung plano ko dapat after summer ako aalis ng BYU kasi pag summer kasi pwede kang mag full-time work. So, pagka Mm. magka-full-time work ako, makakapag-ipon ako ng pera. Kasi yun yung Mm. iniisip ko na makapag-ipon ng pera para sa mission bago umalis. Mm. So, yun. Pero ang sabi sa akin, umalis na lang ako after spring. Tapos nung pumasok, kasi wala siya sa plano ko na after spring. Wala talaga.
So either magsa-summer ako aalis or tapusin ko ng gumraduate ng December, hindi after spring. Wala yun talaga sa plano ko. Pero kaya alam ko na hindi sa akin galing yun. Kasi lang naman, tinanong lang naman ako. Parang binigyan niya lang ako ng idea. Tapos nung simula sa Joseph Smith Library hanggang pauwi ako sa dorm, naglalakad ako. Inisip ko na parang, o sige, kung aalis ako after spring, anong mangyayari? Paano to? Paano to? Paano to? Parang ganun. Tapos hanggang sa pagdating ko sa kwarto, nagpapander ako sa isip ko. Na-feel ko na, ay, okay lang naman pala. So, pagdating ko sa room, lumuhod ako at nag-pray ako na parang, Heavenly Father, nafe-feel ko na pong mag-mission or ituloy ko kahit di pa ako graduate. Natulungan ako sa desisyon ko, gano'n. Tapos yung parents ko, ganyan. And yun, natuloy naman ako mag-mission. Tapos, yung isang blessing kung bakit pala ako pinapaalis after spring. Kasi meron akong kailangang i-surgery sa akin. Kasi 'di ba minor lang naman siya, pero nakakaapekto siya sa mission. Kasi 'di ba dapat 'pag bago ka mag-mission, kailangan kung meron kang dapat ipaayos kahit nga ngipin, 'di ba, paayos mo na. So yun, matagal na kasi yun, akala ko okey lang siya. Tapos nung nagpe-prepare ako na mag-mission, parang mas naging annoying siya. Tapos pina-check ko, tapos kaya pala ako pinapauwi, actually, umuwi na muna ako, eh. Kaya pala ako pinauuwi sa Pilipinas bago ako mag-birthday ng 21 ay para covered ako ng insurance ni papa.